umaga sa spiritual. And so, salamat sa Panginoon sa kanyang patuloy na pagkakaloob at biyaya sa atin. Bagamat ang mundo ay nagiging nagiging wild na. Kasi okay lang kung yung price ang nag-adjust, 'di ba? Pero yung na-consume natin na triple, na samantalang umuwi na ako sa amin, saka lumaki yung tubig. 'Di ba? Hindi naman ako naliligo magdamag. Oh, at saka yung kontador naman natin, sabi ni Brother Jeff, hindi naman umiikot pag nakapatay lahat. So bakit ganun yung yung nga siguro yung garapal na yung nag-take over sa company, wala nang sinasanto, malaking sagutin niya sa Panginoon. 'Di ba? Talaga naman tignan niyo yung ginawa sa Margot. 'Di ba? Pandemic, naggigiba ng bahay doon. Anong klaseng tao mga yan? Ngayon, wala nang pakundangan ang 'di ba? Paano nangyari 'yon na triple? Buwan brother Eric? 2 buwan? Tapos bibigyan nila sa atin dito, actually nakasulat lang sa kamay eh. Yung na-consume na tubig, nakasulat lang sa kamay, gano'n. Ano yun, hula lang. Hula-hula na lang kasi hindi makapalag ang mga tao. Dahil makapangyarihan sila, nasa poder sila. Di nila alam, niloloko nila. Ngayon pa lang, nasusunog na yung kaluluwa nila. So, anyway, and this coming Wednesday, Brother Marvin, gusto kong pumunta ron. Huwag kayong mag-alala, wala naman akong sasampalin doon. Gusto ko lang alamin kung bakit nagkaganon. Kasi gusto ko may katwiran eh. Gusto ko may katwiran kasi walang ganyan. So, salamat sa Panginoon. Kailangan natin na yung hustisya. Hindi naman kami magdadala ng placard doon. Amen. So, salamat sa Panginoon at ganun din sa fellowship kaninang umaga doon. Napaka-inam na topic kasi si nga daw ay nagtanong nung may counting exhortation doon sa Memorial Park. Nabanggit ko na yung ay nandito na sila, yung mga nangamatay kay Kristo. So, sabi nung isang kapatid doon, hindi daw niya malimutan yung binanggit ko na ganun. Hindi mawala-wala sa aking isip yung sinabi ni Pastor na nandito si April sa tabi-tabi. So, yun ang naging topic namin kanina. Sabi ko, iparating mo sa kanya na mas mainam na kung may tanong siya mga ganyan, pumunta siya rito. Siya personally magtanong para maliwanagan siya. So, at least may namumuong mga katanungan na gano'n. Yun, doon nagsisimula eh. At yun, aging maayos naman. At sabi naman ni Brother Lito, kasi pag namatay ang tao, 40 days, 40 nights pa siya rito, baka yun baka yun ang tinutukoy ni Pastor, pero maganda malaman natin, sabi niya. So yun pa rin, sabi ko, mali yun na unawa. Na pag namatay ang tao, 40 days, 40 nights siya muna dito na mamalagi. Kaya 40 days, kailangan maghain ng
biko, pansit, ihain. Di ba? Pagkatapos may nilagay doon sa altar na na ginawang lamesa, tapos biglang nawala. Kaya pala nawala, kinupit ni Totoy. Nakakatuwa, but I believe it's genuine questions na it has to be answered. At salamat din sa fellowship nung nakaraang Biyernes ay ewan ko, there's something in my heart na gusto kong dumalaw doon sa mga kapatiran natin sa Pasig. Birthday ni Brother Orly. Pumunta ako ron. So, masaya ang so nagbibiruan sila ron. So, masaya, hindi nga namin napansin yung oras. 3:00 pa lang nandun na ako ng hapon. Fellowship na, sharing na. Hanggang sa inabot na kami ng 11:00 ng gabi. Sabi ko, baka wala na akong masakyan. So, salamat na lang, may taxi pa rin naman. At yung nasakyan kong taxi, taga sa amin pa. Okay, sabi ko, eksakto. So anyway, salamat sa Panginoon. At isa sa mga napag-usapan nga namin sa aming sharing is about yung Holy Spirit. Kasi marami kasing nako-confuse when we speak about yung Holy Spirit. Kasi ang tao ay 3 realms lang yan, di ba? Body, spirit, and soul. Ngayon, may mga nagsasabi dito sa end time na yung spirit realm ay naging yung Holy Spirit. Which is, alamin natin kung tama ba yan o hindi. And then, may nagsasabi din, yung Holy Spirit ay soul. Di ba? Yung Holy Spirit ay soul. Yung soul na dumating sa atin o nakwiken. So, kung walang mensahe sa ating panahon, kung walang kapahayagan na ito, malilito nga tayo. Tama? Kasi kung ilalagay mo sa being mo yung Holy Spirit, edi 4 na. Body, Spirit, Soul, and Holy Spirit. So, magandang topic, sabi ko nga. At initially, na-share ko sa kanila na ang Holy Spirit ay nasa tao yan. Ang tawag ng Bible yan, anointing. Ang tawag ng prophet, anointing. Right? At hindi na yan mawawala hanggang eternity. Kasi yan ang magpupulsate doon sa glorified body. So, kailangan ma-identify natin ano ba yung Holy Spirit. Pwede ba nating sabihin na yan yung Spirit? Pwede ba nating sabihin yan yung new soul? Di ba? And I believe yan din ang katanungan ng karamihan. So, I pray the Lord will lead us to right and balanced understanding. Di ba? So, yan ang ating paksa ngayong hapon. The Holy Spirit which is in us. Di ba? In us. So, para makita natin yung pattern, kailangan natin makita yung first manifestation na kung saan ang Holy Spirit ay nag-indwell. So, what is the difference? So, para ma-save yung time natin, dami kasing quotation. Sa time ni Moses, sa time ng mga prophets, ang Holy Spirit ay naroon, sabi ng prophet, but they were just anointed. Anointed with with the Holy Spirit of God. Kaya nagagawa nilang mag-prophesy,
Kaya nagagawa nila yung mga supernatural sa kanilang panahon because the Holy Spirit anointed them. Right? Pero pagdating sa ating Panginoon, kakaiba. Kasi yung Holy Spirit mismo, nanahan, sabi ng prophet, without measure, doon sa person na yon na walang iba kundi si Lord Jesus Christ. Ngayon, ang tanong, nung dumating ba, nanahan ba ang Holy Spirit kay Lord Jesus Christ? Si Jesus Christ ba ay may Spirit? Bukod sa Holy Spirit. Di ba? Or, meron ba siyang soul na yun din yung Holy Spirit? Di ba? Katanungan eh. So, I pray the Lord will help us today para masilip natin. Di ba? What is the difference between the Holy Spirit, the soul, the spirit, and of course, alam natin yung body. Naintindihan na natin, nauunawaan natin na hindi naman talaga yan yung Holy Spirit. Now, so si Lord, pagka silang pa niya, nandun na eh. Kasi ang Holy Spirit, ang sabi ng tinig sa kanya, nilimliman, no? Parang, parang kakaibang terminology ng Holy Spirit. Si Mary, yung woman, nag-create ang Diyos. Eh, sino ba yung Diyos nag-create? It's the Holy Spirit. Nag-create ng sperm cell at saka egg cell at nilagay doon sa womb ni Mary. Kaya nga, sabi ng anghel, sabi ng tinig kay Joseph, huwag mong iwanan ang iyong asawa sapagkat ang kanyang dinadala ay sa banal na Espiritu Santo. So, na-establish, sabi ni Brad Branham, na dito wasak na agad yung unawa ng Trinity. Kasi kung ang Ama ni Jesus, at iba yung Holy Spirit, mukhang naisahan ng Holy Spirit yung Ama. Kasi yung kanyang dinadala ay sa Espiritu Santo, sabi ng Anghel Gabriel. So, naintindihan na natin ngayon ang Ama, ang Espiritu Santo, ang Logos. Diba? Yan ay iisa. So, doon na tayo sa kung saan siya ay nabautismuhan. Doon sa Matthew chapter 3, verse 16 hanggang 17. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water. And lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Kaya sabi nung isang pastor dito sa end time, sa River Jordan lang, naging Diyos si Kristo. Sa River Jordan lang, dumating yung Holy Spirit. But no, sabi niya ng prophet, that was the adoption. That was the placing of the Lord. Hindi siya naging son, hindi siya naging Diyos dun sa Jordan, kundi yung Holy Spirit in the form of the dove ang nagpatunay na siya yon. At yun ang, yun ang paliwanag ng prophet dun sa future home. Pinatunayan lang ng Diyos na ito siya. Ito yung aking expression. Ito yung aking manifestation. This is my beloved Son. This is my expression. This is my manifestation. Hear ye Him. Kasi walang nakakaunawa sa Diyos saan yung Espiritu kung siya'y magsalita. Di ba? Or, walang katubusan kung hindi siya magkatawang tao. Kaya nga sabi ng prophet, ang Diyos ay naging bahagi ng kanyang creation for the creation. Okay. So, another scripture para natin. Anyway, daanan lang natin to because I really wanted
to go in this present day. Matthew 26:36-42. Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, Sit ye here, while I go and pray yonder. And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy. Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful. May soul ba si Lord? Meron. Ngayon yung soul niya ay sorrowful, even unto death. Tarry here and watch with me. And he went a little further and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou will. O kita mo, iba si Kristo, iba ang Diyos. Because of this statement. Pero sinasagot yan ng prophet. Di ba? Oh, so sabi ng prophet dun sa nagtatanong, naniwala ka ba ang Diyos nasa iyo? Sabi nung nagtatanong sa prophet, oo, bakit ka nananalangin? So ang gustong sabihin ng prophet, yung Holy Spirit na yan nandun sa flesh. In which yung flesh na yon, ayaw man natin o hindi, kumpleto yan. Soul, spirit, body. Right? Di ba mga kapatid? Kumpleto rin siya just like us. Ang pagkakaiba lang natin ngayon after the new birth, siya ay virgin birth. Tayo ay sex birth. Pero the same. More mysterious nga sa atin kasi mayroong process na kakaiba na hindi malirip, hindi maunawaan ng tao at yun ay walang iba kundi yung born again. Ano ba yung born again? Ang Diyos ay ipinanganak uli. Amen? Kasi yung unang naipanganak, tao lang. Oh. So sabi niya, tuloy natin. And he cometh unto the disciples and findeth them sleep, and saith unto Peter, What? Could you not watch with me 1 hour? Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. He went away again the second time and prayed, praying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. So, ipinaliwanag sa atin ng prophet using John chapter 3. Tingnan natin yung John chapter 3. I just remember now. John chapter 3. Sa part ng sagot ng prophet ay biblical. Okay? Sa John chapter 3. Okay? Now, sabi niya sa 12, If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe if I tell you of heavenly things? Mga natural nga, hindi nyo maunawaan. Paano nyo mauunawaan yung mga makalangit na bagay? Salamat, meron nakakaunawa ngayon sa makalangit na bagay. At yun ay walang iba kundi yung galing doon. Sa 13, And no man had descended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. Sabi ng prophet, pansinin niyo yung scripture na ito. Yung Son of Man, kausap ni Nicodemus, kausap ng tao, yet, sabi niya, yung Son of Man ay nandun din sa heaven. And that is the difference between our understanding sa Godhead at saka yung tinatawag na oneness. Bakit? Nung nanahan ang Espiritu, we call it
the entire Holy Spirit or the Spirit without measure kay Lord Jesus Christ, wala ng Diyos sa langit. Yun ang oneness. Kaya nga ang unawa nila, Jesus only. Oo, nandun na lahat. So, nung nanahan ang Diyos na walang sukat sa ating Panginoon, walang Diyos sa langit sa loob ng panahon na yan, na narito siya sa lupa, which is wrong. Sabi ng prophet, ito yung scripture, habang nandun siya sa Son of Man, nandun din siya sa langit. Right? Bakit mga kapatid? Ang tinutukoy niya ay yung Holy Spirit. Tama? And then itong Holy Spirit ay omnipresent, omnipotent, omniscient, na kung saan sabi ng prophet, habang nangungusap siya dito, nangungusap siya sa Afrika. Nangungusap siya sa Asia, sa Europa, saan man dako. Bakit mga kapatid? Yun yung spirit. Yun yung hindi mo pwedeng ilagay sa aquarium. Di ba mga kapatid? Nandun siya. Pansinin nyo, nandun siya sa ating Panginoon without measure yet. He is in heaven. Dapat tapos na doon, di ba? So naintindihan na natin unti-unti anong ibig sabihin ng Holy Spirit. Di ba mga kapatid? Now, sabi niya rito, nagkakasala-salabat kasi sa unawa at yung pagpuposisyon ng mga talata at quotation ni Brother Branham. Now, sabi niya rito mga kapatid, of course we know, si Jesus Christ, man, tama? Pero hindi siya basta man. That's the greatest mistake na itinuturo ng iba na si Jesus Christ tao lang. Durog ang unawa pag ganun lang ang unawa o tayo. O, di ba? Kasi hindi nila naintindihan meron bang Diyos na umiiyak? Meron bang Diyos na nagdididi? Aba, merong Diyos na nagte-text. Bakit? Kapos kasi yung unawa. Di ba mga kapatid? Bakit? Doon lang sila kasi nakatingin doon sa tinatawag na spirit na omnipotent, omniscient, omnipresent. Right? Pero ang spirit na yan na omnipotent, omnipresent, omniscient, merong siyang plano, meron siyang itinakda before the foundation of the world na i-express ang kanyang sarili. Now, si Jesus Christ, mga kapatid, wag natin sabihin na walang Holy Spirit na nasa kanya. Yet, ang Holy Spirit ay hindi nawala kung saang mangdako. Right? So, nagkakaroon na ngayon tayo ng idea. Right? Now, si Jesus Christ na talakay na natin, pwede siyang magkaroon ng pamilya. He has the right to have a home. He has the right to have a family. Pero hindi niya ginawa yun because why? I sanctify myself. Para kanino? Para saan? Para kanino? Para sa bride. So sinanctify niya, pwede siyang magkaroon ng asawa. Diba? Kaya nga yung author na nagsabi na naging asawa ni Jesus Christ si Mary Magdalene. Di ba? Kaya naalala ko nga tuloy si Brother Larry kung nanonood siya. Oh. Tulad namin, pinag-uusapan nga namin kanina, kaya naman kami dumalo talaga ni Fredo dito dahil nahiya kami kay Sister Alice noon dahil nagalit siya. Kasi sabi ko sa kanya, si Jesus Christ may asawa. Si Maria Magdalena. Kaya si Sister Alice nagalit. Kaya naman, para mabawasan yung galit niya, niyaya ko si Freddy pumunta sa church. Oh. Pero habang nakikinig kami, na parang nabubuksan sila. Naka-isang taon na rin sila doon . Isang taon hindi lang yata. Di ba? Hindi lang. So, tignan nyo mga kapatid ang Panginoon.
Yung pala, minomonitor din sila. Sabi daw nung kapatid ni Brother Larry, sabi niya kay Brother Lito, yung dalawa ba na yun, nagbabago ba talaga? Oh. Sabi niya, ay malaking pinagbago nun. Ganun ba? Maganda pala sa inyo. Kung ganun. Bahala si Lord sa kanila. So, he has the right to have, sabi ng prophet, he had a right to the pleasures of life. Pero hindi yon ang tinungo ng ating Panginoon sabagkat meron siyang gagawin. So, sabi ng prophet, I want to read. And of the earth. Yan na yung sagot. Tinutukoy niya yung body na yan. This is my part of the earth that I have redeemed. Anong niredeem? Wala pang redemption itong earth, but potentially, sa pamamagitan ng katawan na yan, na part ng lupa, mariredeem ang lahat ng bagay. Hindi lang yung earth ang mariredeem, pati yung mga nawala sa posisyon ng mga bride ay maababalik din sa kanilang posisyon. Okay, this is my part of the earth, which is, kakaiba yan sa scripture. Tama? Ang nasa scripture, this is my beloved son in whom I am pleased to dwell. Hear ye him. Pero dito, this is my part of the earth that I have redeemed. And from this part of the earth, I will redeem the rest of it. For he is my word made manifest. Oh. Kaya ito ay pang-message believer lang talaga. Because we can read between the lines. Basahin mo yan sa denomination. Saan sa Bible yan? Nakalagay yun, this is my beloved son. Pero yung revelation, mga kapatid, amen, ay ipinahayag ng Panginoon. And the whole world, I spoke it into existence by my word. Hebrews 11. And Satan has held it all this time, but I've come to redeem it. So much of it has made his body, and I'm coming to dwell in it. Saan yung body? Di ba, mga kapatid? Pansinin ninyo. Di ba? I'm coming to dwell in it. So, ang tanong, kaya nga, matibay din yung pangangatwiran ng iba na dun lang talaga. Di ba? Pero hindi, sabi ng prophet, dun pa lang sa birth. O, di ba? Di, ibig sabihin, mas daig pa siya ni John the Baptist. Nasa bahay bata pa lang ni Elizabeth, puspus na ng Espiritu Santo. Nakasulat ba yan, mga kapatid? Yes. Nasa bahay bata pa lang ni Elizabeth, si John the Baptist, puspus na ng Espiritu. Di ba? Di how much more si Lord. Amen. So sabi niya sa pakitaas lang sa 3:13. Kasi tinatype niya yung Holy City, yung descending ng God sa earth Jesus was part of that earth that the Holy Ghost descended upon. Is that right? And remain upon him forever. It never can leave him. It's always there. He and God are one. Always has to remain. Right? Ngayon, makakabasa ka na naman ng isang quotation ng sabi ng prophet, the Spirit left him at Gethsemane. Paano yun? Di ba? Tingnan natin yung scripture. I believe it's in Rising of the Sun. The Spirit left him in the Garden of Gethsemane. He had to die a man. Di ba, mga kapatid? Is it mean na yung man na yon ay old soul?
Carnal spirit? Of course, we believe yung body na yon ay katulad ng katawan natin. But the difference was, siya ay spoken word, ito ay sex birth. But it's the same na pulsated ng blood, it's the same na galing dyan sa earth. Diba? Pero sabi niya, the spirit left him in the garden of Gethsemane, he had to die. A man. Remember, friends, he didn't have to do that. That was God. God anointed that flesh. Kung papansin ninyo, nandiyan na yung mga clue. Which was human flesh. And he didn't hid away. He went up there as God. He'd have never died that kind of death. Can kill God. But he didn't have to do it. Pero kailangan niyang gawin. Why? Sabi ng prophet, kasi nung tumingin siya dyan sa katawan na yan, di ba, both male and female. Now, hindi naman ibig sabihin na nung pinadugo na yan, yung lumabas dyan ay female lang. Hindi po, male and female pa rin yun, which is yung Holy Spirit. Yun yung logos. Paano natin i-plaster yan? Di ba? Ano nangyari? Is yung Spirit, iniwan siya sa Garden of Gethsemane. Anong ibig sabihin mga kapatid noon? Amen. Yan yung time na si Jesus Christ nananalangin na kung saan, kung pwedeng lumagpas sa akin ang sarong ito. Tama? Pero hindi ang aking kalooban. Ano yon? Si Jesus Christ ba may spirit ng man? Tanong, si Jesus Christ ba may spirit as a man? Nakita natin kanina eh. Di ba? Siya ay may sorrow din sa kanyang soul. Anong sorrow yon? Hindi yung sorrow na nalulungkot na But, ano yun mga kapatid? Bilang isang tao, right? Kung pwede, hindi niya danasin. Di ba? Yun ang ibig sabihin. Kung pwede, lumagpas ang sarong ito, pero hindi ang aking kalooban bilang tao, kundi ang iyong kalooban. Kaninong kalooban? Kalooban ng Diyos. Ayun, si Christ ba ay natuloy sa cross ng Calvary? Di ba? Natuloy. Tumulo ba yung dugo? Tumulo ba yung tubig? Tumulo ba yung espiritu? Ngayon ang tanong, yung espiritu ba na yun na na-release sa Calvary, iba ba sa Espiritu Santo? Yun din eh. Yun din eh. Kaya mahirap mga kapatid magkulong ng talata. Mahirap magkulong ng quotation. Dapat tignan natin lahat ng anggulo. Nung sinabi ni Branham, the Spirit left him, hindi nangangahulugan na wala na yung Spirit. Pero sa pagkakataon na yon, umiral yung kalagayan niya bilang tao. Kung paano si Jesus ay umiyak bilang tao, ginawa ba niya yon? Yes. Siya ba ay nagutom? Siya ba ay sumakit ang ulo? Sinabi yan ng prophet eh. Now, yun, unti-unti na ngayon natin maintindihan ang kalagayan natin. So, di ba mga kapatid, ipinakita ng Diyos, amen, yung kanyang sarili na meron siyang bahagi bilang tao. Tama mga kapatid? Pero higit na mangibabaw yung kalagayan niya bilang Diyos. Di ba? Now, so yun ang karanasan ng Panginoon. So, siya ay nabayubay sa krus. And then, sabi ng prophet, yung same life o same spirit ay nag-indwell sa atin. At nagsimula yan sa Day of Pentecost. Right? Now, ito yung conclusion. Sabi ng prophet, and we realize that God's light of the day is His Son.
that looked up as a rejected king upon the city, where 800 years later, Christ sat there weeping over a city, being a rejected king, just like David was. It's always the Spirit of Christ and the full manifestation of God's Word was made known through Jesus Christ, the Spirit of God. Amen? So si Jesus Christ, siya yung manifestation ng Spirit of God. Kaya nga, this is my beloved Son in whom I am pleased to dwell. Now, tandaan natin yung Son na yan, 3 realms. Tama? Soul, Spirit, and body. So ang tanong, yung soul ba yung Holy Spirit? Maliwanag hindi eh. Tama? Yung Spirit ba ang Holy Spirit? Hindi. Diba? Sa katawan na yon, merong bahagi siya na realms bilang tao. Right? Pero wag nating sabihin na old soul yon. Walang old soul si Lord. Diba? Nature of God mismo yon. Amen. So yan ang ating pattern, ating alamin. Because pag nakita natin yung pattern, for sure, alam natin din yung kalagayan natin sa ating panahon. So, we will start at the day of Pentecost. Amen. Now, sa Romans 8. Ang kausap ni Paul, hindi unbeliever dito. Right? Ang kausap ni Paul ay believer. Sa Romans 8:14-17. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit in one person. He is in His church universal. That's the reason Jesus said, the works that I do, shall you also, more. Now I know the King James says greater, but the right translation there is, more than this shall you do. God was bottled and confined in one man, Jesus Christ. But now He's bottled and confined in the whole universal church of the living God. So yung sinasabi ko right now, while God is here speaking with us in our hearts, He's in Africa, He's in Asia, He's in Europe, He's in England. Wherever believers are gathered together, there He is in the midst of them. Sino yung tinutukoy niya ay yung Holy Spirit. Yun yung tinutukoy ng Bible kanina na habang nandito siya, nandun din sa heaven. Yun yung kalagayan niya na hindi mo pwedeng ilimit. Kalagayan niya na hindi mo pwede yan, mga kapatid, na ilagay, i-confine yung totality niya sa isang tao. Bagat na nasasabi niya yan, right? Yung fullness yung na-confine sa isang man, yung fullness na-confine sa many-membered body. Pero sabi ng prophet, it doesn't mean na wala na yung presence niya ron. Habang nandito siya sa lupa, nandun din siya sa langit. Because when we speak about the Holy Spirit, yan yung talagang, it covers all. Yun yung 7 dimension na covers all. Right? Amen. Di ba mga kapatid? Pero we have to admit, we have our individual identity. Tama? We have our individual identity. So ano yung purpose ng Holy Spirit? So ulitin natin yung tanong. Amen. Nung nanahan siya dyan, sabi ng scripture, sabi ng prophet kay Jesus Christ, hindi na yun mawawala. Di ba? At yung Holy Spirit na sa atin, hindi na rin yun mawawala.
Hindi yung Holy Spirit ay hanggang dun lang sa day of our redemption. Di ba nasa Bible, grieve not the Holy Spirit of God whereby you are sealed until the day of your redemption. O, kaya yung iba, ang unawa, ang Holy Spirit lang ay hanggang doon sa day of redemption. Pero sabi ng prophet, hindi. Kasi yung Holy Spirit mismo ang magpupulsate doon sa glorified body. So hanggang eternity yan. Right? O, di ba? So ano yung position ng Holy Spirit? Ano yung kanyang placement sa individual? Sa soul? Siya ba yung soul? Yung Holy Spirit ay soul? Yung Holy Spirit ay Spirit. So nakita na natin yung sagot. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the sons and daughters of God. Right? Di ba mga batid? So, tingnan natin, sabi niya rito sa 2 to 4, paragraph 2 to 4. Speaking about the Holy Spirit, speaking about the pillar of fire, speaking about the Logos, it quickened them to life, to new life. And quicken means what? Made alive. It quickened them to new life. It does the same thing